Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga kronika. Pagkamatay ni Joada, ang mga pinuno ng Juda ay nagbigay galang sa hari at nagharap ng mga kahilingan. Pinagbigyan naman niya ang mga ito kaya't itinakwil nila ang bahay ng Panginoon at ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Nagbalik sila sa paglilingkod sa mga asheras at pagsamba sa mga diyos-diyosan. Bunga nito, nagalit ang Diyos at pinarusahan ang taga-Juda at ang taga-Jerusalem. Ngunit nagsugo ang Panginoon ng mga propeta upang ang mga tao'y magbalik loob sa Kanya. Gayon may hindi sila nakinig. Dahil dito, ang Espiritu ng Diyos ay bumaba kay Zacarias na anak ng saserdote Joada. Tumayo siya sa gitna ng mga tao. Sinabi niya, "Ito ang sabi ng Diyos. Bakit ninyo nilabag ang mga utos ng Panginoon? Gusto ba ninyong mapahamak? Sapagkat itinakwil ninyo siya, itatakwil din niya kayo." Ngunit nagkaisa ang mga tao, at sa utos ng hari, binato nila si Zacarias hanggang sa mamatay. Naganap ito sa looban ng bahay ng Panginoon, hindi man lamang naalaala ng Haring Joas ang tapat na paglilingkod sa kanya ni Joada na ama ni Zacarias. Bago namatay si Zacarias, ganito ang kanyang sinabi, "Parusahan nawa kayo ng Panginoon sa ginawa ninyong ito." Nang matapos na ang taon, si Joas ay sinalakay ng hukbo ng mga Siro. Pinasok nila ang Juda at Jerusalem at pinatay ang mga pinuno ng hukbo. Lahat ng sinamsam nila'y ipinadala sa hari sa Damasco. Maliit man ang hukbo ng mga Siro, ay matagumpay rin laban sa malaking hukbo ng Juda sapagkat itinakwil nito ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Sila ang nagparusa kay Joas dahil sa pagtataksil nito. Iniwan ng mga Siro si Joas na may sugat na malubha. Ngunit pagkaalis nila, nagkaisa ang mga lingkod ng hari na ipaghiganti ang pagkamatay ni Zacarias. Kaya pinatay nila si Joas sa kanyang higaan. Inilibing nila ito sa lungsod ni David, ngunit hindi sa libingan ng mga hari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Sabi mo, O Poon, ikaw ay may tipan na iyong ginawa kay David mong hirang at ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari, ang kaharian mo ay mamamalagi. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Ang aking pangako sa Kanya'y iiral at mananatili sa Kanya ang tipan. Laging maghahari ang isa niyang angkan, sintatag ng langit yaong kaharian. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Kung ang mga anak niya ay susuway at ang aking utos ay di igagalang, kung ang aking aral ay di pakikinggan at ang kautusay hindi iingatan. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Kung gayon, darana sila ng parusa sa ginawa nilang mga kasamaan. Sila'y hahampasin sa ginawang sala, ngunit ang tipan ko't pag-ibig kay David ay di magbabago't hindi mapapatid. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Taon-taon tuwing pista ng Paskwa, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem at nang 12 taon na siya, pumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya'y hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala.
hindi nila siya matagpuan, kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At nang ikatlong araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong, at ang lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Siya'y umuwing kasama nila sa Nazaret at naging isang masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus, umunlad ang kanyang karunungan at lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ating pagnilayan ng salita ng Diyos, salita ng buhay. Minsan, napakarami nating pinagkakaabalahan, hindi po ba? Bising-busy tayo. At tulad ni Maria at ni Jose sa ating ebanghelyo, minsan hindi na natin napapansin na hindi na pala natin nakakasama si Jesus sa ating paglalakbay. Nung namalayan nila na wala na si Jesus, 3 araw nilang hinanap. At doon nila natagpuan si Jesus sa templo, nagtatanong at nakikinig. Bakit sa templo nanatili si Jesus? Sapagkat tinuruan siya ni Jose at ni Maria habang lumalaki na kailangang bigyang panahon ng pagsamba sa Diyos. Di ba't bawat taon pumupunta sila sa Jerusalem bilang isang pamilya upang mag-alay at magsamba sa Diyos? At tinuruan din nila si Jesus na maging interesado sa pananampalataya. Yung magkaroon ng matinding pagnanasa na matuto tungkol sa mga turo ng simbahan. Kaya naman, hindi nakakapagtaka na doon nila natagpuan si Jesus sa templo. Kaya't sinabi ni Jesus, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi po ba ninyo alam na ako'y dapat mamalagi sa bahay ng aking ama?" Para bagang sinabi ni Jesus sa kanyang magulang, "Kayo nga po ang nagturo sa akin na laging hanapin ang kalooban ng Ama at manatili sa Ama. Sumusunod lang po ako sa formation ninyo." Totoo namang matatagpuan natin ang presensya ni Jesus sa mga tao sa ating paligid at sa pangyayari ng ating buhay. Ngunit kadalasan, mas matatagpuan natin siya sa simbahan. Ano po yung punto para sa atin ngayon? Kapag nawawala si Jesus, kailangan natin pumunta sa bahay ng Ama. Minsan ang ating paghahanap buhay o ang ating mga libangan ay nagsisiksikan sa ating schedule araw-araw na naisasantabi na natin ang Diyos. Naiiwan na natin si Jesus. Iniisip natin na ang dami nating kailangang gawin. At lagi na lang tayong nasa-stress, nag-aalala. Punong-puno ang puso natin ng kung ano-anong bagay-bagay. At ilan pa sa mga bagay na ito ay nagdadala sa atin sa kasalanan. Kapag yan ang nangyayari, pumunta tayo sa bahay ng Ama. Let us go to the Father's house and find Jesus there. Doon masasagot ang ating mga katanungan. Doon tayo maaaring makinig sa kalooban ng Ama. Doon tayo matututo tungkol sa mga mas mahalaga sa buhay. At doon tayo mapapanatag at mapapalagayan ng loob. Doon naghihintay si Kristo sa atin. Kaya mag-silent adoration tayo. Magsimba tayo. Manatili tayo sa simbahan. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang kapistahan ng kalinis-linisang puso ni Maria. Malinis ang puso niya sa anumang bahid ng kasalanan o karumihan. Ito'y dahil ang laman ng puso ni Maria ay tanging Diyos lamang.
Kaya si Maria ay marunong manahimik, marunong makinig, at marunong magnilay tungkol sa kalooban ng Diyos na siya rin namang natutunan ni Jesus. Sabi nga ng Ebanghelyo tungkol kay Maria, ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Kaya magandang tanungin natin sa ating sarili, kasama ko pa ba si Jesus sa aking pang-araw-araw na paglalakbay? Paano ko sisiguraduhin na may panahon akong pumunta sa bahay ng Ama?